May mga ibang dealers kami nakukuha. Totoo lang, sana mag-materialize yung kanilang paglapit. And hopefully, yung mga lumalapit na ito makapag-produce ng affidavit at maging susi rin sa ating investigation. Hinihikayat na ng National Police Commission o NAPOLCOM ang 15 pulis na nasa restrictive custody na magsumite ng kanilang counter-affidavit kaugnay sa kaso ng missing sabongeros. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Calinisan, magiging mabilis ang pag-usad ng kaso kung magbibigay ng affidavit si alias Totoy at magsusumite ng kanilang sagot ang mga pulis na isinasangkot din sa kaso. We're expecting that the case will really be filed with the National Police Commission. Sabi ko nga kanina, malamang sa malamang yung talpakan ng kaso ng sabong ay mangyayari sa National Police Commission. So kung ready naman na yung mga pulis na to, yung 15 na di umano ay nasa restricted custody na, sana makapag-file din sila ng sagot, assuming na makapag-file na ng concrete affidavit itong talking head natin na si Totoy. Inamin din ni Attorney Calinisan na nakatatanggap na sila ng mga feelers mula sa mga taong posibleng may kinalaman sa missing sabongero. Sabihin na lang natin na talagang the feelers come from different people. That can be a police officer also, that can be a civilian. But we are receiving feelers from different entities giving information. Sinabi naman ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na bukas ang PNP kung mayroon sa 15 pulis na nais na magsilbing state witness. Subalit, tiwala aniya silang malulutas ang kaso kahit na walang pulis na magsalita ukol dito. We can take. If some of them will volunteer to be state witnesses or they've decided to tell all, then that will be a welcome development in the investigation. But even without that, we can solve this case even without the cooperation of the suspects. Kinumpirma din ni General Torre na mayroon ng pinupuntahang mga lugar ang PNP sa Southern Luzon at Metro Manila na posibleng pinagtapunan sa bangkay ng mga nawawalang sabongero. Meron na kami mga ilan na binibisita. May mga areas kami not only around Laguna or Batangas but in other parts of the Metro and other parts in the underlying areas. Saka namin i-detail. Sinabi din ni General Torre na tuloy ang koordinasyon nila sa NAPOLCOM kaugnay sa administrative case laban sa mga sangkot at sa Department of Justice naman para sa criminal case. Tiwala ang Department of Justice na maaari pa rin magkaroon ng conviction o hatol kahit na hindi makita ang katawan ng mga nawawala o missing sabongeros. Paliwanag na DOJ spokesperson Attorney Miko Clavano. Kailangan lang mapatunayan sa korte ang pagkamatay ng mga ito. Marami din aniyang paraan para mapatunayan ang fact of death. Kabilang narito ang larawan o video ng pagpatay na maaaring mag-establish nito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.